Nalingaw-ngaw ang sigawan na matagahanga sa Venue 88 sa General Santos City sa pinakita ng kapatid ng former Unified World Champion na si Marlon Tapales, at yan ay walang iba kundi itong si Gabriel Tapales. Nakakatakot ang kanyang bangis sa ibabaw ng lona nang talunin niya si Ian Donaire sa isang kapanapanabik at digdikang sagupan Biyernes ng gabi, July 11 sa taong kasalukuyan. Sa loob ng 2 round lang ay ipinamala si Tapales ang matalas na kombinasyon ng bilis at lakas ng mga kamao na siya naging susi upang maagaw ang panalo laban niyan kay Ian Donaire. Bagamat matapang at determinado si Ian, pero nahirapan siyang itama ang kanyang mga bitaw dahil sa mas mahusay na footwork at timing ni Tapales. At itong si Tapales ay nasa pangangalaga ng batikang coach na si Nonito Donaire Sr., ang tatay lang naman ng The Filipino Flash. Pagsapit ng pangalawang round, nagpakawala si Tapales ng matitinding mga 1-2-3 combinations at ganito na kaagad ang nangyari sa laban. Makikita ang pagkabalisa ni Tapales sa hindi nasang nangyari. Bagsak at nawala ng malay si Donaire. Gusto man niyang tulungan para tumayo pero hindi siya pinayagan. Lalo pa ang mangyari sa ating kaubayan sa nasabing boxing event. Layunin iangat ang mga batang boksingero ng Mindanao na sa tagumpay na ito, inaasahan na mas bibilis ang pag-angat ng karera ni Gabriel Tapales at posible na siyang makakuha ng mas malaking laban sa Metro Manila o maging sa international scene. Ang gabing iyon ay patunay na patuloy ang alab ng boxing sa General Santos City, ang tinaguriang boxing capital ng Pilipinas. Samantala, naharap naman si Gervonta Tank Davis sa kasong battery matapos siyang inaresto nitong Biyernes, July 11, 2025 Manila time ng mga otoridad sa Miami Beach dahil sa di umano'y karahasan laban sa kanyang dating kasintahan noong Father's Day, June 15. Ayon sa ulat mula sa Doral Police, posibleng na ugat ng tensyon ng si Davis ay dumating sa tahanan ng dating kasintahan upang sunduin ang kanilang mga anak. Nagbago umano ang isip ni Davis at pinakiusapan siyang ilabas ang mga bata mula sa kanyang sasakyan. Habang umaabot ang babae para kunin ang kanilang anak, pinatak umano ni Davis ang upuan ng kotse at sinaktan siya sa likod ng ulo gamit ang nakasarang kamao at sinampal ang mukha nito na nagdulot ng galo sa panloob na labi. Sinabi rin ng ina ng biktima na saksi siya sa insidente at merong video bilang ebidensya. Mga kwento, hindi ito ang unang beses na naharap si Davis sa legal na suliranin. Noong 2023, inakusahang muli siya ng dating kasintahan ng pagsampal, ngunit binawi ang aligasyon. Noong 2022 at 2020, nagkaroon din siya ng mga kasong domestic violence at hit and run. Bagamat isa rito ay may kanilang kinalabasan, may ilang idiniklarang drop o unresolved at nakakuha ng house arrest dahil sa hit and run conviction sa Baltimore. Bilang WBA lightweight champion, bantog si Davis sa kanyang kartada na 30 wins, walang talo at meron siyang 28 knockouts. Ang kanyang huling laban ay nagtapos ng controversial majority draw noong March 2025 laban niyan kay Lamont Roach Jr. Nasa magkakaroon ng rematch sa Agosto. Ang kasalukuyang kaso ay malamang na magbago ng plano sa laban, pero sa ngayon mga kwento ay wala pang opisyal na anunsyo mula sa mga promoters. Undefeated challenger, undefeated champion for the WBC Lightweight Championship of the World. It all goes down tomorrow night at Queen. Mga kakwento, ganito ang inaasa ni Shakur Stevenson sa weigh-in nila ni William Cepeda. Si Shakur ay tumimbang ng 135 pounds, habang si Cepeda naman ay tumimbang ng 134.6 pounds. Bukas ang laban nila sa Saudi Arabia, July 13, Linggo, Pinas time. At gusto pa naman ni Turki Al-Sheikh, ang big boss ng Saudi, na dapat walang Tom and Jerry show na mangyayari sa laban. Kilala pa naman itong si Shakur na The Running Man. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Bon Bonnie, kaya kwentong Nick, kaya kwentong Jazz Manalang. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.